Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay mula kay San Mateo, Kabanata 18, talata 15 hanggang 20. At ang ebanghelyong ito ay nagpapatungkol sa pagtutuwid sa kapatid. Kaya sinabi ni Jesucristo, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. At ito ay maaari nating sabihin na pagtutuwid. Pagtutuwid sa nagkamali, ngunit palagi ang pagtutuwid sa simbahang Katolika o sa mga Kristiyano ay pagtutuwid ng may pag-ibig. Sapagat ang pagtutuwid ay hindi para wasakin ang itinutuwid. No, kahit nga si Jesucristo, binigyan niyang kaganapan yung sinabi ni Propeta Isaias na hindi niya babaliin yung gapok na tambo o yung aandap-andap na ilawan ay kanya nang papatayin. At ito rin ang sinasabi sa atin. Totoo, nagkamali ang kapatid o maaring tayo ay nagkamali. Ngunit ang pagtutuwid ay palagi ang pagtutuwid ng pag-ibig. Hindi para wasakin ang tao, kundi para buuin muli. Kaya pa sinabi pa rito ni Jesucristo, kung hindi siya nakinig, huwag magsawa, huwag sumuko, bumalik uli at magsama pa ng ibang mga kapatid. At kung di pa rin nakinig, sabi niya, ay dali na siya sa simbahan. Maaring makinig siya sa simbahan. At kung hindi siya makinig, ituring siyang isang maniningil ng buwis. At anong ibig sabihin nito? Susuko na ang pagtutuwid at pag-ibig. Kaya ituturing siyang maniningil ng buwis. Na sa mga ebanghelyo, ang maniningil ng buwis ay isang taong marumi at makasalanan. Ang ibig bang sabihin ay hindi na siya papansinin at para bang wala na tayong pakialam, ipagbawalang bahala na natin ang taong ito. Sa liwanag ng mga ebanghelyo, hindi ganito ang nangyari. Sapagkat maaari nating sabihin merong tatlong katauhan sa ebanghelyo. At ito ay mga maniningil ng buwis. Ngunit si Jesucristo ay hindi tumigil para ipahayag ang kanyang kapatawaran at pag-ibig sa kanila. Unang-una, si San Mateo na naging isang apostol. Siya ay maniningil ng buwis nung siya ay tinawag ni Jesucristo. Pagkatapos nun nga ay kumain pa sila ng isang piging. At dahil dito lumapit yung maraming mga makasalanan. Dahil nakita nila itong pag-ibig ni Jesucristo sa isang maniningil ng buwis. Pangalawa ay si Sakeo. Siya ay pinuno. Hindi lang siya maniningil ng buwis, pinuno siya ng maniningil ng buwis. No, nasa kanyang kalagayan, nais niyang makita si Jesus. At sabi ni Jesus, Sakeo, ngayon din sa araw na ito ay pupunta ako sa tahanan. At totoo, sabi ni Jesus, ang taong ito, anak din ni Abraham, ay karapat-dapat sa pagliligtas. Yung ikatlong tao, ito ay nasa talinghaga ni Jesucristo. Sa templo, nandun yung Pariseo na nananalangin sa kanyang sarili. Masyado ang tingin sa mataas ang tingin sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging matuwid habang hinuhusgahan ng iba. At nandoon yung isang publikano o maniningil ng buwis na hindi man lang makatingin sa langit, dinadagukan yung kanyang dibdib at humihingi ng awa sa Diyos. At sinabi ni Jesucristo, ang umuwi na pinagpala sa araw na yun ay yung publikano na humihingi ng awa sa Panginoon. Ang ibig lang sabihin nito ay walang hangganan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Isang araw, itong mga maniningil ng buwis, kahit sa simula ay ayaw makinig. Isang araw, sa panahon na sila ay hinipo na ng Diyos at nais na nilang magbalik loob, bukas pa rin ang pintuan ng langit. Bukas pa rin ang pintuan ng simbahan. At ito ay mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat ang prinsipyo ni Jesus at ng mga Kristiyano ay kamuhian ng kasalanan, ngunit palagi ang mahalin ang nagkakasala. Kung meron man tayong kalaban, ito ay ang kasalanan at ang may akda ng kasalanan.
pero hindi natin kalaban yung nagkasala. Kaya nga, palaging nasa isip ng Diyos na tawagin pabalik itong mga nagkakasala. At ito ay karanasan nating lahat. Kaya nga sa araw na ito, totoo pwede nating sabihin sa ating mga sarili, ako ay mahina, ako ay nagkakasala. Ngunit palagi ang nagpapadala ang tao ng Diyos ng tao para ituwid ako sa pamamagitan ng simbahan. Sapagkat hindi niya nais na magpatuloy ako sa pagkawasak, kundi para mabuo muli. Kaya nga si Jesucristo, isa lang naman yung sinabi niya na nakapako siya sa krus patungkol sa mga nagkakasala. Ano ang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.